King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 609. Itinatag ng kapitan ang kanyang dominasyon. Hinahamon ba ni Lianya ang pagiging kapitan? Ang Skeletal Division Leader, si Lulan Jishui, at ang kumpanya ay hindi maiwasang magpakita ng interes. Bagamat si Zhao Feng ay ang kapitan ng Blue Lightning Sea Skyship, hindi pa talaga siya nakipag-sparring sa sinuman sa mga mandaragat. Dagdag pa sa katotohanan na si Zhao Feng ay nakalusot lamang at nagbigay ng nakakagulat na aura na halos maihahambing sa Great Origin Core Realm, lahat ay lubhang na curious. Oo naman. Tumanggaw si Zhao Feng. Hindi lamang ang hamon ni Lianya ay tungkol sa Eternally Sealed Palace Lord at sa Spiritual Zone Teleportation Array, nais ni Zhao Feng na subukan ang kanyang bagong lakas. Lumipat ang grupo sa isang martial arts field makalipas ang ilang sandali. Ang mga hotel sa Void Ocean Spiritual Palace ay iba sa mga hotel sa mortal na mundo. Ang mga hotel dito ay itinayo ng mga opisyal, at lahat ng nanatili sa isa ay isang dalubhasa mula sa labas ng mundo. Ang espasyo sa loob ng alinman sa mga hotel ay maihahambing sa isang buong kastilyo, at ang larangan ng martial arts sa loob ng hotel ay hindi rin normal. Halimbawa, ang field dito ay ilang daang yarda ang lapad, at mayroon itong mga protection sa paligid nito. Itago ang laban. Sinabi ni Lianya sa isang manggagawa sa malapit. Shua. Bahagyang ngumiti ang manggagawa at iwinagayway ang bandila ng array. Ang larangan ng martial arts ay agad na natatakpan ng isang itim na screen, na nangangahulugan na ang mga nasa labas ay hindi makakapanood maliban kung narating nila ang Void God Realm. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na isipin ang layunin ni Lianya at kung paano ito nauugnay sa Eternally Sealed Palace Lord. Sa loob ng field, nakatayong magkaharap sina Zhao Feng at Lianya. Naroon lamang ang Skeletal Division Leader at si Lulan Jishui na nanonood. Napakalakas na ng kapitan bago siya makalusot. Ang kanyang eye bloodline ay nakapatay pa ng isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Napaisip si Lulan Jishui. Sa kanilang mga pananaw, si Lianya ay talagang hindi katugma ni Zhao Feng. Kapitan, mangyaring huwag gamitin ang iyong eye bloodline kapag nakikipaglaban ka sa oras na ito. Tanong ni Lianya. Huwag gamitin ang kanyang eye bloodline. Bahagyang huminto ang lahat. Itong Lianya ay medyo tuso. Sabi ni Lulan Jishui, ngunit nang sabihin iyon ni Lianya, hindi namula ang kanyang mukha at hindi bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niya na kung gagamitin ni Zhao Feng ang kanyang eye bloodline, wala na siyang pagkakataon. Hihihi, hindi ko gagamitin ang eye bloodline ko, pero may mungkahi ako. Ngumiti si Zhao Feng. Tumigil si Lianya. Hihigpitan din ba siya ng kapitan? Sa sandaling ito, hindi sapat ang isa lang. Bakit hindi ninyo ako labanan? Dama po ang tingin ni Zhao Feng sa Skeletal Division Leader. Dalawa ng sabay. Si Lianya at ang Skeletal Division Leader ay nagsiwalat ng mga natigil ang ekspresyon. Nakipag-away sa dalawa ng sabay-sabay nang hindi ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa eye bloodline. Nanlaki ang mga mata ni Lulan Jishui. Bago sila pumasok sa walang limitasyong karagatan, lubos na umasa si Zhao Feng sa Skeletal Division Leader. Nang hindi ginagamit ang kanyang eye bloodline, si Zhao Feng ay hindi kasing lakas nito. Hihihi. Master, gusto mo bang sabay na kaming dalawa? Hindi mo ba iniisip na masyado kang kumpiyansa? Kumpiyansa na naglakad ang Skeletal Division Leader. Dalawang late-stage na Small Origin Core Realm aura ang agad na kumalat sa field. Bilang karagdagan, ang Skeletal Division Leader at si Lianya ay parehong mas malakas kaysa sa normal na late-stage na Small Origin Core Realms. Ang pamamaraan ng pagpapalakas ng buto ng Skeletal Division Leader ay napakalakas bago pa ito sumanib sa 9 Deadly Yin Bone. Ito ay halos walang kapantay laban sa mga nasa ilalim ng Great Origin Core Realm. Sa kabilang banda, ang cultivation ni Lianya ay malapit na sa peak Small Origin Core Realm. Bilang isang beses sa 1,000 taon na henyo ng Six Ring Palace, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay napakahusay din. Simulan. Nanatiling kalmado si Zhao Feng nang humarap sa dalawa. Heavenly Star Sword. Itinaas ni Lianya ang kanyang kamay, at lumitaw sa kanyang kamay ang isang Earth Grade Sword na may mga sinaunang inukit. 7-Star Heaven Slaughtering Technique. Ang Heavenly Star Sword ni Lianya ay nanginginig,
At ang makikinang na sinag ng liwanag ng espada ay bumaril patungo kay Zhao Feng na parang mga meteorite. Napakalalim ng pamamaraan ng espada. Tinatawag niya ang kapangyarihan ng mga bituin at pinagsasama ito sa kanyang sword daw. Bulalas ng Skeletal Division Leader. Talagang karapat-dapat siyang maging isang minsan sa 1,000 taon na henyo ng Six Ring Palace. Deadly Bone Wall. Itinulak ng Skeletal Division Leader ang mga kamay nito pasulong, at daan-daang libong buto na naglalabas ng nakamamatay na apoy ang nagsimulang gumawa ng pader sa paligid ni Zhao Feng. Boom! 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 Ang paligid ni Zhao Feng ay ganap na hinaranggan ng mga layer ng nagninangas na mga pader ng buto, na nagpatuloy sa pagsara at paghigpitan ang paggalaw ni Zhao Feng. 7-Star Heaven Slaughtering Technique. Kasabay nito, iwinagayway ni Liya niya ang kanyang espada at nahati ang mga ilaw ng espada habang dumudugo ang mga ito patungo kay Zhao Feng. Perpekto ang teamwork ng dalawang sovereigns. Si Liya niya ang may pananagutan sa pag-atake habang ginamit ng Skeletal Division Leader ang sariling imbento nitong pamamaraan upang paghigpitan si Zhao Feng at bumuo ng isang defensive shield sa parehong oras. Maging ang mga nasa Great Origin Core Realm ay maantig ng ganoong combo. Isang ngiti ang lumitaw sa bibig ni Zhao Feng. Madali niyang naiwasan ang mga pag-atake sa kanyang bilis. Weng! Lumitaw sa palad ni Zhao Feng ang isang layer ng purple na kidlat na nagradiation ng sinaunang aura ng pagkasira. Purple Lightning Wind Ring. Ikinumpas ni Zhao Feng ang kanyang palad, at ang Purple Destruction Wind Lightning sa kanyang palad ay tinangay ang lahat ng bagay sa dinadaanan nito. Basag! 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 Ang nag-aalab na pader ng buto sa paligid niya ay agad na nabasag ng makasalubong ito ng kidlat, na naging itim na usok. Ang aking Deadly Bone Wall. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader. Ang Deadly Bone Wall ay isang lihim na pamamaraan na nilikha nito sa nakalipas na kalahating taon, at ginawa ito upang paghigpitan ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa sarili nito. Gayunpaman, sa harap ng Purple Lightning Wind Ring, ang lahat ay agad na nawasak. Ang pamamaraan na ginamit nito sa kalahating taon upang lumikha ay sirang tulad ng papel. Ito ay ganap na isang panig. Weng! Ilang sinag ng Purple Lightning Rings mula sa Shockwave Shot patungo sa Skeletal Division Leader. Deadly Bone Protection. Naging madilim ang ginto at pilak na buto ng Skeletal Division Leader habang tinatakpan ng patong ng apoy ang katawan nito. Whoosh! Bago pa man dumating ang ring ng Purple Destruction Lightning Wind, ang apoy sa paligid ng Skeletal Division Leader ay agad na nagsimulang kumupas, at ang itim na usok ay nagsimulang bumubuga mula sa katawan ng Skeletal Division Leader habang ito ay umuungol. Bam! 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 Ang Skeletal Division Leader ay napilitang umatras habang ito ay napabulalas sa pagkabigla. Ang aking pamamaraan sa pagpapalakas ng buto. Sa kabilang panig, ang pag-atake ni Liya niya ay agad na nadodge ng Purple Lightning Wind Ring ni Zhao Feng bago pa man ito dumating. Ang Purple Lightning Wind Ring ay iba sa Ring of Lightning noon. Ang lihim na pamamaraan na ito ay lumikha ng isang whirlpool na nagsasarili. Ang Purple Lightning Wind Ring ay maaaring gamitin para sa parehong opensa at depensa. Si Zhao Feng ay nakatayong hindi gumagalaw habang ang kapangyarihan ng Purple Lightning Wind Ring ay tumatawid sa lahat ng bagay na dinadaanan nito. Ito ay tulad ng isang natural na kalamidad na dumurog sa lahat ng bagay na nakaharang sa daanan nito. Boom! Napilitan si Liya niya na umatras ng 12-dosenang yarda, at itim na usok ang bumubuga mula sa kanyang katawan. May mga scorch marks na sa kanyang katauhan. Ang kanyang depensa ay hindi kasing lakas ng Skeletal Division Leader, kaya halatang nasugatan din siya ng Purple Destruction Wind Lightning. Deadly Bone Strength Enang. Ang Skeletal Division Leader ay naging isang nagninangas na higanteng buto, at ang bawat paggalaw at pagkilos nito ay naglalaman ng walang limitasyong kapangyarihan habang ang apoy ni Nakamatayan at Yin ay umuungol. Sa harap ng panggigipit ni Zhao Feng, ginamit nito ang lihim na pamamaraan nito ng walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng bagong estado nito, halos hindi nito maharangan ang mga singsing ng lilang kidlat. Sa kabilang panig, si Liya niya ay napilitang pumasok sa isang sulok, at siya ay medyo nataranta. Ito ang lakas ni Kapitan. Ang isang simpleng hakbang lamang ay nagpilit na sa dalawang huling yugto ng Small Origin Core Realm sa ganoong sitwasyon.
Nanginig ang puso ni Lulan Jishui. Si Zhao Feng ay hindi pa tunay na umaatake. Kahit na naabot na niya ang Origin Core Realm, paano siya magiging nakakatakot? Ang nag-aalab na higanteng buto na siyang Skeletal Division Leader ay nagsimulang umusok. Ang kapangyarihang nasa loob ng Wind Lightning Ring ay ilang beses na mas dalisay kaysa bago si Zhao Feng ay pumasok, at ang mapangwasak na aura na nakapaloob sa loob ay mas dalisay at kondensado kaysa dati. Ang Skeletal Division Leader at si Li Yanya ay napilitan na sa ganitong sitwasyon nang walang anumang pag-asang lumaban. Hihihi, dito na matatapos. Napangiti si Zhao Feng nang mawala ang mga singsing ng Purple Destruction Wind Lightning. Shua! Isang after-image ang naiwan habang ang kanyang figure ay kumikislap sa hangin na parang multo. Ang spiritual senses ng dalawang sovereigns ay hindi naramdaman ang paggalaw ni Zhao Feng. Blade of Purple Destruction. Isang manipis na talam na naglalabas ng purong destruction. Whoosh! Napasigaw ang Skeletal Division Leader habang ang isang braso nito ay pinutol ni Zhao Feng. Master, pakiusap. Halos malaglag ang kaluluwa ng Skeletal Division Leader. Sa napakalakas na defensive state, tinadtad pa rin ito ng kasing dali ng labanos. Pang! Muling gumalaw ang figure. Hindi maganda. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Li Yanya nang lumitaw ang isang multo sa likuran niya. Bago pa niya magawa ang anumang bagay, isang simpleng suntok na tila naglalaman ng kapangyarihan ng isang hayop ang nagpalipad at umubo ng dugo. Nakakatakot ang katawan. Sinaktan niya ako gamit lang ang kanyang pisikal na lakas. Masyado lang mabilis. Ang dalawang soberano ay walang magawa. Plop, plop. Si Li Yanya at ang Skeletal Division Leader ay parehong nahulog sa lupa. Ang kaibahan ay nawalan ng balanse si Li Yanya laban sa lakas ni Zhao Feng at bumagsak sa lupa, samantalang ang Skeletal Division Leader ay nakaluhod sa lupa sa takot. Kung ang Blade of Purple Destruction ni Zhao Feng ay tumama sa vitals nito ngayon, ang Skeletal Division Leader ay namatay na. Sa sandaling iyon, naramdaman pa nito ang layunin ng pagpatay na nagmumula kay Zhao Feng. Sa puntong ito, ang dalawang soberano ay nagkatinginan ng may pagkagulat. Kahit na hindi ginagamit ang kanyang eye bloodline, ang lakas ni Zhao Feng ay nalampasan ang lakas ko. Kung masyadong mahina ang lakas ko at nawalan ako ng halaga, malamang papatayin niya ako. Nanginig ang puso ng Skeletal Division Leader. Hindi nito maisip kung gaano kalakas si Zhao Feng. Mula ngayon, ang Skeletal Division Leader ay tunay na alipin ni Zhao Feng, kapwa sa pangalan at lakas. Pinutol talaga ni Kapitan ang isa sa mga braso ng Skeletal Division Leader. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Lulan Jishui. Ang kanyang cultivation ay nasa half-step Origin Core Realm lamang, at may liamilya ang layo niya sa dalawang sovereigns. Bakit ginawa ito ni Kapitan? Pinilit ni Lulan Jishui ang sarili na huminahon, at hindi nagtagal ay naunawaan niya. Gusto ni Kapitan na gamitin ang pagkakataong ito para itatag ang kanyang pangingibabaw, at si Li Yanya ay isang bagong subordinate na maaaring hindi ganap na sumunod sa kanya. Sa kabilang banda, nais din niyang bigyan ng babala ang Skeletal Division Leader na huwag mag-isip ng hindi kinakailangang pag-iisip. King of Gods, Kabanata 610. Eternally Sealed Palace Lord. Sa loob ng proteksyon na hanay ng larangan ng martial arts, ang nagwagi sa pagitan ng tatlong sovereign ay napagpasyahan sa loob ng isang iglap. Pinigilan ni Li Yanya ang pagkabigla sa kanyang puso habang siya ay mapait na ngumiti. Bago ito, nag-iingat lamang siya kay Zhao Feng dahil sa eye bloodline ng huli, ngunit napatunayan ng katotohanan na, kahit na hindi ginagamit ang kanyang eye bloodline, si Zhao Feng ay hindi isang taong maaaring labanan ng Small Origin Core Realm. Ang kombinasyon ng dalawang late-stage na Small Origin Core Realms ay wala sa harap ni Zhao Feng, at ang Skeletal Division Leader ay nawalan pa ng braso sa kabila ng pagiging nasa nag-aalab nitong Bone Giant State. Ang lakas ni Zhao Feng ay madaling nalampasan ang lakas ko. Kahit wala ang Dark Heart Seed, wala na akong pagkakataon laban sa kanya. Puno ng takot ang mga mata ng Skeletal Division Leader. Habang lumalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, ang Skeletal Division Leader ay natakot na ang halaga nito kay Zhao Feng ay mas maliit at baka ito ay itapon ni Zhao Feng. Ilang sandali pa ay bumalik na ang grupo sa kanilang silid. Ang Skeletal Division Leader ay pumasok sa 10,000 Ghost Pearl para makabawi.
Lianya, paano nauugnay ang sparring natin sa tagumpay sa Eternally Sealed Palace Lord? Tanong ni Zhao Fang. Kapitan, ganito po, ayon sa pagkakaalam ko, may libangan ang Eternally Sealed Palace Lord, at yun ay ang manood ng mga laban sa arena. Mananatili siya doon ng mahabang panahon at magsusugal. Paliwanag ni Lianya. Nang marinig iyon, nagulat si Zhao Fang. Ang isang Void Ocean Spiritual Palace Lord ay may nakakainip na libangan. Kapitan, maaaring hindi mo alam. Ngumiti si Lianya at umiling. Ngunit ang mga mata ng Eternally Sealed Palace Lord ay napakatalas, at madali siyang makahanap ng mga henyo. Marami siyang nahanap na may kakayahan sa mga arena na ngayon ay naging kaliwat kanang braso niya. Noon, nakahanap pa siya ng isang eksperto na ngayon ay naging isang Void God Realm King. Ang ilan sa kanyang mga kwento ay mga alamat na ngayon. Kaya, gusto mong pumasok ako sa arena at kunin ang atensyon ng Eternally Sealed Palace Lord at lumapit sa kanya. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Zhao Fang, at tumanggo si Lianya. Tama. Nagtiwala siya kay Zhao Fang pagkatapos makipag-sparring sa kanya. Naniniwala si Lianya na ang isang maliwanag na bituin tulad ni Zhao Fang ay madaling makapasok sa mga mata ng Eternally Sealed Palace Lord. Kung nagawa niyang makalapit sa Eternally Sealed Palace Lord, baka may pag-asa na magamit nila ang Spiritual Zone Teleportation Array. Tara na, walang pag-aalinlangan, inakay niya si Lianya at naglakad patungo sa arena. Ang Void Ocean Spiritual Palaces ay kumalat sa walang limitasyong karagatan, at bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang arena. Nang pumasok si Zhao Fang, maraming mga hiyawan at hiyawan mula sa mga nakatayong stand habang ang ilang mga eksperto ay nakikipaglaban sa mga arena. Ang pinakamahinang kalahok ay nasa pinakamataas na True Lord rank at Half-Step Origin Core Realm. Ang mga pangunahing laban ay sa Small Origin Core Realm. Pagkatapos ng lahat, ang Great Origin Core Realm Sovereign Lords ay bihira kahit sa mga 2-star sects, at sila ay bahagi ng Upper Echelons. Ye Muyo! Ye Muyo! Ye Muyo! Nasasabik na sigaw ang nagmula sa mga kinatatayuan. Sa pinakagitnang arena ay nakatayo ang isang matikas na lalaki na nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang matikas na lalaki ay natatakpan ng isang madilim, misteryosong liwanag na tila kayang sumipsip ng liwanag, at siya ay tila hindi maarap. Napakabaliw nito. Nanalo na si Ye Muyo ng 56 na laban sa Eternally Sealed Arena. Sa nakalipas na daang taon, bihirang magkaroon ng anumang Small Origin Core Realms na manalo ng 50 sunod-sunod. Ano ang background nitong Ye Muyo? Tinalo na niya ang record nitong nakalipas na 10 taon. Sumiklab ang usapan sa arena. Ye Muyo, sigurado ka bang gusto mong ituloy? Ang bawat kalaban ay mas malakas kaysa sa huli. Sabi ng isang judge sa Great Origin Core Realm. Magpatuloy. Ngumisi si Ye Muyo at mamulong sa mababang tono. Ang layunin ko ay kumpletuhin ang 100 sunod na panalo sa Small Origin Core Realm. Ako ang kalaban mo. Isang nangingibabaw at maliwanag na boses ang narinig nang lumitaw ang isang matipunong lalaki sa arena. Hua! Sumigaw ang mga tao. Fire Gold Power King. Ang Fire Gold Power King ay huminto sa mga yapak ng maraming mga challenger dati. Malamang, ang Fire Gold Power King na ito ay natagpuan ng Eternally Sealed Palace Lord at sinanay na magtrabaho sa mga arena. Maraming tao ang nakilala ang kanyang pagkakakilanlan. Halata na ang Fire King Power King na ito ay medyo sikat. Late Stage Small Origin Core Realm. Napakalakas na ng kalaban pagkatapos ng 56 na panalo. Bamulong si Lianya at bamantong hininga. 100 tuloy-tuloy na panalo. Nagpakita si Zhao Fang ng nagtatanong na ekspresyon. Kapitan, ang arena na ito ay itinayo ng mga opisyal ng Void Ocean Spiritual Palace, at nagbibigay sila ng espesyal na gantimpala para sa ilang mga milestone. Halimbawa, ang panalo ng 25 laban at pagkapanalo ng 50 laban ay magkakaroon ng sarili nilang mga gantimpala. Kung ang isang tao ay maaaring manalo ng 100 ng sunod-sunod, makakatanggap sila ng malaking premyo kasama ang sukdulang kaluwalhatian. Paliwanag ni Lianya. Naunawaan ni Zhao Fang ang mga patakaran ng 100-win challenge ni Ye Muyo. Dahil nagkaroon ng malaking panghuling premyo, susubukan ng mga opisyal na pigilan ang ika-100 panalo.
Walang sino man sa Eternally Sealed Islands Zone ang nakakumpleto ng daang panalo na hamon sa nakalipas na daang taon. Dagdag ni Lianya. 100 taon. Nagsikip ang mga balintataw ni Zhao Fang. Ilang elite ang naroon sa isang buong zone ng isla sa loob ng 100 taon. Mula dito, makikita kung gaano kahirap manalo ng sunod-sunod na daang laban. Habang nag-uusap ang dalawa ay nagsimula na ang laban sa arena. Ang Fire Gold Power King ay isang sovereign na nilinang sa mga diskarteng nagpapalakas ng katawan. Ang kanyang pisikal na kapangyarihan at depensa ay maaaring bahagyang mas malakas kaysa sa Skeletal Division Leader. Blazing Gold Scorching Sky. Ang Fire Gold Power King ay umungal, at siya ay tila naging isang gintong estatwa nang ang kanyang mga kamao ay naging sanhi ng pagyanig ng arena. Boom! Ang mga nakakatakot na gintong suntok ay bumaril sa hangin at naglabas ng apoy na parang pagsabog ng bulkan. Petty Tricks. Naging madilim ang paligid ni Yemuyo, at ang dilim na ito ay hindi lamang naghigpit sa paningin ng kalaban, nilimitahan din nito ang kanilang mga pandama. Shua. Isang multo ang dumaan sa kadiliman at madaling nakaiwas sa mga pag-atake. Napakalalim ng kasanayan sa paggalaw. Ang figure ni Yemuyo ay maaaring sumanib sa kadiliman at agad na lumitaw saan man tulad ng teleportasyon. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Fang. Si Zhao Fang at ang mga nasa Great Origin Core Realm lang ang nakakakita kung paano gumalaw si Yemuyo. Bastos ka. Ang kapangyarihan ng Fire Gold Power King ay nagpalabas ng gintong liwanag na tumawid sa lahat sa loob ng 20 yarda. Ang galaw niyang ito ay maaaring agad na sumisingaw sa lahat ng nasa malapit. Boom! Nawala ang multo. Ito ay isang after-image lamang. Dracula's Dark Knight. Isang misteryosong aura ang dumaan kung saan nakatayo ang Fire Gold Power King. Ding! Naglipad ang mga spark sa katawan ng Fire Gold Power King, at napasigaw siya. Arg! Walang mga palatandaan ng anumang pag-atake, ngunit isang madugong marka ang naiwan sa katawan ng Fire Gold Power King. Sa iginagalang na spectating stand. Itong Yemuyo ay may lumang bloodline, ang Night Shadow Bloodline, na bumabalik sa panahon ng 10,000 ancient races. Lumitaw sa arena ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng lila at gininto ang damit. Halos walang nakakita sa kanyang pagdating. May naramdaman si Zhao Fang at hindi niya maiwasang tumingin sa medyo may edad na purple and golden dragon robe na lalaki. Eternally Sealed Palace Lord. Palace Lord. Kanya-kanyang tunog ang nanggaling sa mga tinitingalang guest stand. Maging ang Great Origin Core Realm Sovereign Lords ay bumati sa Eternally Sealed Palace Lord ayon sa pagkakabanggit. Siya ang Eternally Sealed Palace Lord. Binawi ni Zhao Fang ang kanyang tingin. Sinadya niyang hindi siyasatin ang Eternally Sealed Palace Lord para maiwasang itaas ang kanyang atensyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang paglilinang ay umabot sa kalahating hakbang na Void God Realm. Dracula's Dark Knight. Palihim at walang tunog na mga pag-atake na nakasalansan sa katawan ng Fire Gold Power King. Boom! Kahit na napakalakas ng depensa ng Fire Gold Power King, nadagdagan pa ang mga sugat sa kanyang katawan. Nagpakita na ang Palace Lord. Ang figure ni Yemuyo ay sumanib sa kadiliman, ngunit nakita niya ang Eternally Sealed Palace Lord mula sa gilid ng kanyang mata at bahagyang natuwa. Dark Knight Unparalleled. Ang matatalim na sinag ng liwanag ay nagtagpo sa kadiliman at naglabas ng nakamamanghang kapangyarihan. Bam! Isang krus ang naiwan sa puso ng Fire Gold Power King. Arg! Ang Fire Gold Power King ay sumigaw at nagsuray-suray bago nahulog sa puddle ng dugo. Malamig na hininga ang nanggaling sa karamihan. Ito ay isang kakaibang lihim na pamamaraan ng bloodline na maaaring doble o triplehin pa ang lakas ng pag-atake. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Ang cultivation ni Yemuyo na ito ay hindi pa umabot sa late stage na Small Origin Core Realm, ngunit ang lalim ng kanyang mga diskarte ay naging dahilan ng pagkatakot ng iba sa kanya. Ang tagumpay ni Yemuyo. 57 panalo. Inihayag ng hukom. Ang ilan sa mga tao ay natuwa sa resulta habang ang iba ay hindi. May sugal sa bawat laban. Pupusta ako na kaya ni Yemuyo ang 60 laban. 70 ang taya ko. Marami sa mga manonood ang naglagay ng kanilang mga taya. Ang mga kalaban ay naging mas malakas,
At ang mas maraming tagumpay ang isa ay tumaya, mas mataas ang kanilang pagbabalik. Siyempre, walang nang-ahas na tumaya sa kanya ng 100 sunod-sunod na panalo. Ang kasalukuyang pagbabalik ay 1 hanggang 1,000. Isang oras pagkatapos ng pagkatalo ng Fire Gold Power King, hinamon ni Yemoyo ang isa pang 3 o 4 na eksperto. Ipagpapatuloy ko ang mga hamon bukas. Nakaramdam ng bahagyang pagod si Yemoyo at itinigil ang laban. Nakipaglaban siya sa 10 laban ngayon, at lahat ng mga kalaban ay may lakas ng isang late stage na Small Origin Core Realm. Ayon sa mga alituntunin ng daang panalo na hamon, ang naghahamon ay dapat manalo ng hindi bababa sa 10 laban bawat araw bago magpahinga, maliban kung walang sapat na tao. Paliwanag ni Lianya. Shua. Sa sandaling ito, isang miyembro ng mga opisyal ng arena ang nagpakita kay Lianya at Zhao Fang. Ang bagong dating ay isang nakatatandang sovereign lord na may pulang damit. Kaibigan ko, kung gusto mo, maaari kang lumahok sa pagpigil kay Yemoyo bukas. Nakangiti ang nakapulang nakasuot na elder habang nakatingin kay Lianya. Maaaring mangyari ito. Nagpakita si Zhao Fang ng kakaibang ekspresyon. Walang emosyong sinabi ng matanda na nakasuot ng pulang damit. Bakit hindi? Ang daang panalo na hamon ay kumakatawan sa sukdulang kaluwalhatian at gantimpala. Paano ito madaling makuha? Normal lang na humingi ng tulong sa labas. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Lianya ng may interes. Ang cultivation ni Lianya ay malapit na sa peak Small Origin Core Realm, at halatang nakita ng taong ito ang cultivation ni Lianya at gusto niyang pigilan si Yemoyo. King of Gods, Kabanata 611. Magkakasunod na labanan. Kinatawan ng mga elder ang mga opisyal ng arena. Ang kaluwalhatian ng daang panalo na hamon ay hindi madaling maangkin. Ito ay hindi lamang isang malaking kawalan sa arena sa pananalapi, ito rin ay nag-aalala sa katanyagan ng arena, at ang kahulugan ng daang panalo na hamon. Masyadong misteryoso at makapangyarihan ang bloodline ni Yemoyo. Hindi mataas ang tsansa kung manalo. Sabi ni Lianya. Kung ang pagkakaiba sa pagitan ng cultivation ay hindi malaki, ang bloodline at armas ay may malaking salik. Gayunpaman, ang mga armas ay itinuturing na tulong sa labas, samantalang ang mga linya ng dugo ay maaaring palakasin ang depensa, bilis, at iba pang aspeto ng isang tao. Ang ilang mga bloodline ay may mga espesyal na kakayahan. Si Yemoyo ay isang halimbawa. Ang bloodline ni Yemoyo ay mas mababa lamang sa mga bloodline ng 10,000 ancient races gaya ng kay Zhang Fan, at sapat na ang kanyang battle power para masira ang pagkakaiba sa cultivation. Sinuri ni Zhao Fang. Ang pagkakaibang iyon sa cultivation ay ang pagkakaiba sa pagitan ng Small Origin Core Realm at ng Great Origin Core Realm. Halimbawa, si Zhang Fan mula sa Sacred Lands ay nasa mga unang yugto lamang ng Small Origin Core Realm, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa mga unang yugto ng Great Origin Core Realm. Sa kabilang banda, ang bloodline ni Yemoyo ay mas mababa lamang sa 10,000 ancient races, at ang kanyang cultivation ay halos nasa late stage na Small Origin Core Realm. Mas mahusay din ang kanyang mastery sa bloodline techniques. Sa makatuwid, ang kanyang kabuuang lakas ay maaaring mas malakas pa kaysa kay Zhang Fan mula noon. Hihihi, hindi ko inaasahan na matatalo mo si Yemoyo. Ang kailangan mo lang gawin ay sayangin ang kanyang True Yuan at bloodline power. Tumawa ang matanda, at isang invisible na aura ang bumalot sa tatlo upang hindi marinig ng iba sa labas ang sinasabi. Nang marinig iyon, naunawaan ni Zhao Fang. Magkasunod na laban. Nagpalitan ng tingin sina Zhao Fang at Lianya na may pagtataka. Marahil ay hindi mataas ang tsansa na manalo si Lianya laban kay Yemoyo, ngunit kung may 2 o 3 iba pa na maihahambing kay Lianya at lumaban sila sa magkasunod na laban, maaaring iba ang resulta. Nakasaad sa mga alituntunin na ang bawat mananalo ay kailangang manalo ng 10 laban bago mabigyan ng karapatang magpahinga, maliban kung wala ng mga tao na natitira. Ano ang iniisip ng munting kaibigan? Kung magagawa mong gugulin ang 30% ng bloodline power ni Yemoyo o True Yuan, agad kang magiging isang inestima na panauhin ng Void Ocean Spiritual Palace. Ngumiti ang matanda at sinabing. Gumalaw ang puso ni Lianya, at tumingin siya kay Zhao Fang.
Ang mga mahal na panauhin ng Void Ocean Spiritual Palace ay may maraming espesyal na karapatan, kabilang ang mga diskwento sa mga pamilihan na pag-aari ng mga opisyal. Ang pagiging isang kagalang-galang na panauhin ng Void Ocean Spiritual Palace ay hindi lamang isang titulo ng kaluwalhatian, may mga nasasalat na benepisyo. Kahit na ang ilang mga soberano ay gagawin ang lahat upang maging isa. Subukan mo. Bahagyang tumango si Zhao Fang, hinayaan si Lianya na subukan ang tubig. Deal. Bahagyang nagulat si Elder. Si Lianya, na halos nasa peak stage na Small Origin Core Realm, ay tila nakinig kay Zhao Fang. Sa mismong araw na iyon, si Lianya ay pansamantalang naging katulong ng mga opisyal. Para sa mga laban bukas, ang mga opisyal ay nagtipon ng 4 o 5 eksperto. Ang pinakamababang cultivation sa kanila ay ang middle stage na Small Origin Core Realm, ngunit ang kanilang tunay na battle power ay nasa late stage na Small Origin Core Realm. Sa ikalawang araw, dumating si Yemoyo sa arena na puno ng hangarin sa labanan. Inipon na ng mga opisyal ang kanilang kapangyarihan at handa silang pigilan ang sunod-sunod na tagumpay ni Yemoyo. Marami ring taya. Malaking halaga ang perang kasama. Matagal nang dumating ang Eternally Sealed Palace Lord sa kanyang Purple and Golden Dragon Robe. Palace Lord, ang mga laban ngayon ay magiging kapanapanabik. Magalang na sabi ng matanda. Ang Eternally Sealed Palace Lord ay mahinang tumango. Alam niya ang mga patakaran ng 100 panalo na hamon ng lubos na malinaw. Ayon sa pamantayan, pagkatapos manalo ang isa sa 50 laban, ang mga susunod na laban ay magkakasunod na laban na sunod-sunod. Simulan. Ikinaway ng hukom ang kanyang kamay. Nagsagupaan si Yemoyo at ang kanyang kalaban. Ang una niyang kalaban ay isang maliksi na babae na dalubhasa sa bilis. Ang kanyang cultivation ay malapit na sa late stage na Small Origin Core Realm, katulad ni Yemoyo. Shua. Isang maliksi na figure at isang multo ang kumislap sa ere at naging blur. Sa unang laban na ito, hindi man lang ginamit ni Yemoyo ang kanyang bloodline power. Ginamit lang niya ang bilis para labanan ang bilis. Flower Teleportation Figure Flash. Ang figure ng ginang ay nagsimulang mamulaklak na parang bulaklak habang ito ay naging 12 ng mga figure. Ang mga figure na ito ay kumislap sa buong arena at pinalibutan si Yemoyo. Boom! 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 Sa tuwing makakabangga niya ang isa sa mga figure ng ginang ay madudurog ito, at kahit na matamaan pa niya ang tunay ay mapapalitan ito ng iba. Itong mga flower doppelganger na ito ay may koneksyon sa totoong katawan. Hindi ko makita ang totoo o peke, at anumang pinsala sa tunay na katawan ay maaaring baliwalain. Hindi mapigilan ni Yemoyo na mataranta. Shua! Boom! Lumilipad ang mga figure sa paligid niya, at sa tuwing magsasalpukan sila ay may lalabas na liwanag. Mukhang nagmula ang husay ng babaeng iyon sa malapit na 2-star sect, ang Flower Palace. Kaya ito ay isang diskarte mula sa Flower Teleportation True Bible. Maraming tao ang nakapansin sa kasaysayan nito. Medyo solemn na ang ekspresyon ni Yemoyo. Napakagulo na ng una niyang kalaban. Hihihi. Kahit ang mga eksperto mula sa Flower Palace ay interesado sa mga diskarte sa Night Shadow Bloodline. Ngumiti ng matamis ang matanda. Kahit na hindi manalo ang ginang ngayon, magagawa niyang gugulin ang maraming enerhiya ni Yemoyo. Dark Night Moon Demon Sky. Isang malamig na liwanag ng buwan ang biglang lumitaw mula kay Yemoyo habang ang imahe ng isang demonyong may 4 na pakpak ay nabuo sa kanyang likuran. Sa ibabaw nito ay may madilim na buwan. Boom! Ibinuka ni Yemoyo ang kanyang mga braso, at ang sinaunang kapangyarihan ng buwan ay bumuo ng mga sinag ng liwanag. Basag. Ang mga kalapit na figure ay agad na nabasag. Bam! Pinunasan ng ginang ang dugo sa sulok ng kanyang bibig habang siya ay pasuray-suray na paatras ng 12 ng yarda at inamin ang pagkatalo. Sa katunayan, karapat-dapat sa Night Shadow Bloodline. Madali siyang lumaban sa mga diskarte ko. Kung hindi dahil sa gusto niyang iligtas si True Yuan, baka hindi ako ang katapat niya in terms of speed. Hindi nakaramdam ng pagkatalo ang ginang matapos matalo. Pagkatapos ng lahat, ang Night Shadow Bloodline ay may mahabang kasaysayan na maaaring masubaybayan pabalik sa panahon ng 10,000 ancient races.
Ilang laban pang lumaban si Ye Mouyo matapos matalo ang ginang. Ang pangalawang kalaban. Ang pangatlong kalaban. Lahat ng nakaharap niya pagkatapos ay hindi mas mahina kaysa sa ginang. Lalo lang lumakas at lumakas ang kanilang battle power. Ang ikalimang kalaban ay isang late stage na Small Origin Core Realm. Ang isang ito ay tinatawag na Lianya at gustong maranasan ang Night Shadow Bloodline. Isang scholar na kabataan ang lumitaw sa arena. Ang ika-6 na kalaban ay si Lianya. Ang lakas ng kalaban. Ang kanyang cultivation ay halos nasa tuktok na Small Origin Core Realm. Nagkaroon ng talakayan ang karamihan, at ang ekspresyon ni Ye Mouyo ay solemn na habang ginagamit niya ang kanyang bloodline technique ng walang pag-aalinlangan. Void Sky Darkness. Ang figure ni Ye Mouyo ay sumanib sa kadiliman sa malapit. Si Lianya ay nakatayo sa kadiliman at nadama na ang kanyang mga sentido ay humihigpit. Shua. Si Ye Mouyo ay sumanib sa kadiliman. Maaari na siyang lumitaw kahit saan. Sa loob ng Void Sky Darkness, ang bilis ni Ye Mouyo ay maihahambing kay Grandmaster Yin Kong. 7-star Heaven Slaughtering Technique. Ipinatawag ni Lianya ang kanyang Earth Grade Sword, at ang mga meteorite ay tila nahulog mula sa langit. Gumamit siya ng malawakang pag-atake kaagad. Sa Void Sky Darkness, parang liwanag ng buwan ang katawan ko. Anumang pinsalang natanggap ay nababawasan ng kalahati. Malamig na tumawa si Ye Mouyo. Ang kanyang figure ay madaling lumipad sa Void Sky Darkness, at siya ay lilito kung saan ang mga sword beam ay pinakamahina at haharangan sila doon. Track-Alas Dark Knight. Isang misteryosong aura ang bumaril kay Lianya. Gumamit lang si Lianya ng malawakang pag-atake, kaya medyo mahina ang kanyang depensa. Bahagya niyang napigilan ang mga pag-atake ni Ye Mouyo. Boom! Boom! Isang madugong sugat ang naiwan sa likod ni Lianya. Sword Star Beams. Sigaw ni Lianya habang siya ay bumaling mula sa opensa patungo sa depensa. Isang sinag ng sword light ang lumitaw, at ang sinag na ito ay maaaring protektahan ang katawan o lumipad sa hangin at umatake. Ang labanan ay napakatindi, ngunit mula simula hanggang wakas, si Lianya ay pinigilan. Makalipas ang 20 galaw, may naiwan na maliit na marka sa lalamunan ni Lianya at inamin niya ang pagkatalo. Bagamat siya ay natalo, si Lianya ay naging dahilan upang si Ye Mouyo ay gumugol ng maraming enerhiya. Ang iba pang mga eksperto ay lumitaw din pagkatapos, at lahat sila ay may kakaiba at kakaibang mga diskarte na naging dahilan upang lumaban ng todo si Ye Mouyo. Ang mukha ni Ye Mouyo ay maputlang puti. Gumamit siya ng maraming True Yuan pagkatapos ng ika-7 labanan. Sa sandaling ito, nagamit na niya ang 60 hanggang 70% ng kanyang bloodline power at True Yuan. Ang ika-8 at ika-9 na kalaban ay parehong napakalakas. Mas makapangyarihan pa sila kaysa kay Lianya. Bloodwings Demonic Sovereign. Ang ika-9 na kalaban ay isang nakasuot ng dugo na soberano na nagpalabas ng isang demonyo at napakalamig na aura ng dugo. Nang lumitaw ang taong ito sa entablado, nagkagulo ang lahat. Bloodwings Demonic Light. Ang nakasuot ng dugong soberano ay may itim na nunal sa kanyang noo. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay, at ang mga pakpak na duguan ng demonyo ay umapaw mula sa kanyang katawan. Ang kanilang kapangyarihan ay maihahambing sa isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Boom! Isang palad lang ang nagpalipad kay Ye Mouyo. Wow! Si Ye Mouyo ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay tumalon palabas ng arena. Sa sandaling ito, ang kanyang True Yuan ay ganap na walang laman, at wala na siyang kapangyarihang lumaban laban sa Bloodwings Demonic Sovereign na ang lakas paglalaban ay maihahambing sa Great Origin Core Realm. Hahaha! Kahit isang galaw ay hindi mo mapipigilan. Masyadong mahina. Tumawa ang Bloodwings Demonic Sovereign nang umalis siya sa arena. Doon natapos ang 100-win challenge ni Ye Mouyo, at ang mga buntong hininga ng panghihinayang ay nagmula sa karamihan. Kung si Ye Mouyo ay nasa kanyang pinakamataas na estado, marahil ay maaari niyang labanan ang Bloodwings Demonic Sovereign, ngunit ang kanyang True Yuan at Bloodline na kapangyarihan ay naubos na lahat noon pa man. Itong si Ye Mouyo ay isang bihirang henyo. Hayaan mo siyang makipagkita sa akin mamaya. Ang Eternally Sealed Palace Lord ay nagsabi sa mababang tono. Sa sandaling ito,
may malungkot na ekspresyon si Ye Moyo habang kinakagat niya ang kanyang mga ngipin. Ang daang panalo na hamon na ito ay hindi patas. Gumagamit ka lang ng mababang tricks tulad ng magkakasunod na laban. Hindi mo man lang kaya ang magkasunod na laban. Ang daang panalo na hamon ay kumakatawan sa sukdulang kaluwalhatian, isang taong hindi natatakot sa anumang mga panlilinlang at may walang katulad na lakas sa pakikipaglaban. Nanunuya ang matanda, habang si Ye Moyo ay nakaramdam ng galit at niloko. Salubungin natin ang ating pinakabagong 100-win challenger. Zhou Feng. King of Gods, Kabanata 612. Instant 30 victory. Salubungin natin ang ating pinakabagong 100-win challenger. Zhou Feng. Isang maliwanag na boses ang umalangaw-ngaw sa buong arena. Dahil sa pagkatalo ni Ye Moyo, medyo madilim ang kapaligiran, ngunit ang lahat ay biglang nayanig sa boses na ito. Ang isa pang naghahaman ay lumitaw sa lalong madaling panahon. Maraming eksperto ang nagulat. Ang hindi patas na pagkatalo ni Ye Moyo ay hindi sapat para pigilan ang challenger na ito. Higit pa rito, direktang sinimulan ng bagong challenger na ito ang hamon pagkatapos matalo si Ye Moyo. Nangangahulugan ito na ang kanilang lakas ay dapat kasing lakas ni Ye Moyo. Zhou Feng. Hindi kailanman narinig tungkol sa kanya. Anong uri ng tao ang magiging bagong challenger na ito? Ang kapaligiran sa arena ay muling lumiwanag, at ang mga tingin ng karamihan ay naging umaasam. Ang isang figure sa Small Origin Core Realm ay dahan-daang lumakad papunta sa entablado. Ang bagong challenger na ito ay isang mahinahong kabataan na mga 20 taong gulang lamang. Mula sa Zhao family hanggang ngayon, siya ay naging isang makapangyarihang kabataan. Siya si Zhou Feng. Maraming titig ang nadismaya nang dumapo sila sa kabataan. Mukhang hindi espesyal ang bagong challenger na ito. Ang kanyang cultivation ay hindi kasing taas ni Ye Moyo. Yung batang yon. Nagningning ang mga mata ng elder habang nakatingin kay Lianya. Kung tama ang pagkakaalala niya, magkasama sina Zhou Feng at Lianya. Mas mahina pa siya sa akin at naglakas loob na subukan ang 100-win challenge. Ang mga kamao ni Ye Moyo ay mahigpit na nakakuyom. Nakaramdam siya ng hiya. Ang unang labanan ng daang panalo na hamon. Walang pakialam na sabi ng isang judge ng Great Origin Core Realm. Sa sulok, si Ye Moyo ay nakamasid ng may malamig na tingin. Nais niyang personal na masaksihan ang pagkatalo ng challenger na ito bago umalis. Hihihi, ang brat na ito ay nasa mga unang yugto lamang ng Small Origin Core Realm. Isang himala kung kaya niyang tumagal ng higit sa 4 o 5 laban. Ang mga talakayan sa malapit ay eksakto kung ano ang iniisip ni Ye Moyo. Sa entablado, ngumiti si Zhou Feng. Ang kaluwalhatian ng daang panalo na hamon ay kukunin ko. Katawa-tawa. Maraming nanonood ang nagmulat ng kanilang mga mata, at ang mukha ni Ye Moyo ay kumaibot. Saan kaya nakuha ng brat na ito ang tiwala niya? Ito ay isang kahihiyan lalo na para sa isang tulad niya na natalo na. Hihihi, brat. Kung hindi ka manalo ng 10 laban, hindi mo na maibabalik ang entrance fee. Tumawa ang matanda. Sa sandaling iyon, hinarap ni Zhou Feng ang kanyang unang kalaban. Brat, hayaan mong makipaglaro sa iyo ang manonood na ito. Isang Small Origin Core Realm na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pinagdikit ang kanyang mga palad habang siya ay lumabas sa entablado na may mapaglarong ekspresyon. Ang nasa katanghaliang gulang na Small Origin Core Realm ay isang manunood na umabot sa maagang yugto ng Small Origin Core Realm, katulad ni Zhou Feng. Ang mga unang yugto ng daang panalo na hamon ay karaniwang binubuo ng mga manunood, at ang mga opisyal ay hindi masyadong mahigpit sa mga bagay sa puntong ito. Hanggat ang isa ay hindi nanalo ng 50 laban, hindi nila itaas ang atensyon ng mga opisyal. Simulan. Ikinaway ng hukom ang kanyang kamay. Tumawa ang nasa katanghaliang gulang na sovereign at hinagis ang isang simpleng kamao kay Zhou Feng, at naging sanhi ito ng pag-ungol ng Heaven Earth Yuan Qi. Kung ang kamao na ito ay itinapon sa isang kontinente, magagawa nitong sirain ang isang bundok, ngunit ito ang Void Ocean Arena. Ang mga pag-atake ng bawat uri ay pinaghigpitan. Bam! Ang pag-atake ng nasa katanghaliang gulang na sovereign ay hindi nakuha, at ang kanyang katawan ay nanlamig habang siya ay pinalipad. Ano ang nangyayari?
Ang nasa katanghaliang gulang na soberano ay walang nakitang anuman bago siya itinapon palabas ng arena. Plop! Ang nasa katanghaliang gulang na soberano ay nagluwa ng isang subo ng dugo pagkalapag sa lupa. Agad na tumahimik ang arena, at ang mga ngiti ng panunuya sa mga ekspresyon ng mga manunood ay natigil. Ho! Dahan-daang bumuga ng hangin si Zhao Feng sa kanyang kamao habang siya ay lumapag sa lupa. Ganito lang natapos. Ang bilis naman. Maraming manonood sa wakas ay bumalik sa realidad. Karamihan sa kanila ay hindi man lang makita kung paano kumilos si Zhao Feng, at ang puso ni Elder na may pulang damit ay tumalon. Mukhang malakas nang nag-charge ang bagong challenger na ito. Sa pag-iisip kung paano tila nakinig si Lianya sa mga utos ng kabataang ito, ang puso ng nakapulang nakasuot na Elder ay bahagyang nabagabag. Sa gitna ng tinitingalang bisitang nanonood ay nakatayo. Puro physical strength ang suntok na iyon. Ang kanyang katawan ay parang isang higanteng hayop. Bulong ng Eternally Sealed Palace Lord. Dahil ito ang daang panalo na hamon, ang hitsura ni Zhao Feng ay nakakuha ng atensyon ng Panginoon, at nagulat siya sa maraming tao. Ang pangalawang laban. Ikinaway ng hukom ang kanyang kamay. Whoosh! Lumipad palabas ang isa pang manunood. Ang bagong dating ay isang lalaking payat na matalas ang aura, na parabang nakalaban sa maraming laban. Kahit na siya ay nasa maagang yugto rin ng Small Origin Core Realm, ang kanyang lakas ay halatang mas malakas kaysa sa nasa katanghaliang gulang na Sovereign. Dominating Tigre Flying Sky. Ang payat na figure ng lalaki ay kumikislap nang siya ay naging kasing liksi ng isang leopardo at bumaril patungo kay Zhao Feng ng kasing bilis ng kidlat. Halata na ang payat na lalaking ito ay dalubhasa sa bilis. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog sa pagitan ni Zhao Feng at ng payat na lalaki. Si Zhao Feng ay walang ginawang senyales ng pag-iwas habang inilabas niya ang kanyang kamao. Sa sandaling ibinato ang suntok, isang nakakatakot na aura ng isang sinaunang mapanglon na hayop ang tila lumitaw mula sa katawan ni Zhao Feng. Pakiramdam ng lalaking payat ay hindi makahinga. Boom! Nabali ang braso ng payat na lalaki, at pinalipad siya habang umuubo ng dugo. Panalo sa isang galaw. Napuno ng talakayan ang arena. Bagamat si Zhao Feng ay hindi nagpakita ng labis na lakas, nakakagulat na talunin ang iba sa parehong kultibasyon sa isang malupit na galaw lamang. Ang katawan ng brat na ito ay tila naglalaman ng isang sinaunang kapangyarihan ng bloodline na malamang na malapit sa pagkakaroon ng 10,000 ancient races. Ang sorpresa ay lumitaw sa mga mata ng Eternally Sealed Palace Lord. Naramdaman niya na ang bloodline aura sa loob ni Zhao Feng ay mas dalisay kaysa kay Ye Muyo. Ang ikatlong laban. Hinarap ni Zhao Feng ang laban pagkatapos ng laban. Bam! Isa pang simpleng suntok ang nagpalipad sa kalaban. Sa simula, ang mga manlalaban ay pangunahing binubuo ng mga early stage na Small Origin Core Realms at Middle Stage Small Origin Core Realms. 3 sunod na panalo. 4 na sunod na panalo. 5 sunod na panalo. Ang bilis ng pagkapanalo ni Zhao Feng ay mas mabilis kaysa kay Ye Muyo noong ang huli ay nasa yugtong ito. Anong mabilis na bilis at nakakatakot na kapangyarihan? Madali niyang dinudurog ang mga nasa parehong cultivation. Si Ye Muyo ay bahagyang natulala. Ang bilis na ipinakita ni Zhao Feng ay mas mabilis pa kaysa sa kanya noong hindi niya ginamit ang kanyang bloodline power. Higit pa rito, hindi lang mabilis si Zhao Feng. Nakakatakot din ang kanyang katawan at pisikal na lakas. 7 sunod-sunod na panalo. 8 sunod-sunod na panalo. 9 na sunod-sunod na panalo. Hindi nagtagal ay hinarap ni Zhao Feng ang kanyang ikasampung labanan. Hayaan mo akong lumaban. Isang malalim na boses ang narinig, at lumabas ang may-ari nito mula sa lugar ng mga opisyal. Ang bagong dating ay isang itim na balat. Napakalaki na kabataan na ang mga kalamnan ay tila gawa sa itim na bakal na nagbigay ng malamig na aura. Bam! Ang itim na balat at makapal na lalaki ay naging sanhi ng panginginig ng arena nang mapunta siya dito. Ang lakas na ipinakita niya ay katulad ng isang higanteng hayop. Siya yon. Ironback Black King. Bulalas ng maraming manunood nang makilala nila ang kanyang pagkatao. Ang paglilinang ng Ironback Black King ay umabot na sa gitnang yugto ng Small Origin Core Realm, at ito ay papalapit na sa huling yugto. Higit pa rito, siya ay isang body cultivator. Pagpapalakas sa mundo.
Ang Ironback Black King ay parang isang higanteng hayop habang siya ay nagpadala ng mga kamao at mga suntok na dumudurog pasulong. Mga diskarte sa bloodline at ginagawang multo ang lakas ng katawan. Nagpakita si Zhao Feng ng kakaibang ekspresyon. Sa wakas ay may nakilala siyang medyo kawili-wili sa ikasampung labanan dahil ang ikasampung labanan ay isang kritikal na punto. Kung hindi mapanalunan ng isa ang ikasampung laban, hindi rin nila maibabalik ang kanilang entrance fee. Break. Umuungol si Zhao Feng habang ang kanyang mga buto at dugo ay naglalabas ng kapangyarihan na pag-aari ng isang sinaunang pinagmulan. Wu! Sa sandaling itinapon ang kamao na ito, tila umalangaw-ngaw ang mga sinaunang hayop sa paligid ni Zhao Feng, at ang mabangis na aura ay naging dahilan upang maging ang Ironback Black King ay hindi makahinga. Ang bloodline power ko at ang aura ng brat na iyon. Nanginig ang puso ng Ironback Black King. Basag. Ang phantom images na nabuo mula sa kanyang bloodline techniques ay nabasag ng kamao ni Zhao Feng. Wow! Ang Ironback Black King ay agad na umubo ng isang subo ng dugo habang siya ay pinalipad. 10 magkakasunod na panalo. Hindi pula ang mukha ni Zhao Feng at hindi rin tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Hindi siya gumamit ng kahit anong True Yuan o kahit anong bloodline power. Sa paggamit ng Ancient Dream Realm Aura at ang asensya ng dugo sa puso, ang kanyang katawan at estado ng pag-iral ay nagbago ng malaki. Sa kasalukuyan, ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot na sa limitasyon ng Great Origin Core Realm, habang ang kanyang lakas ng katawan ay maihahambing sa isang hayop na may parehong cultivation. Higit pa rito, ang katawan ni Zhao Feng ay naglalaman ng isang sinaunang aura na pumipigil sa mga kapangyarihan ng bloodline. Bukod sa mga bloodline ng 10,000 ancient races, halos wala ng ibang bloodline na aura na kayang sugpuin ang napakaraming bloodline. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ng Eternally Sealed Palace Lord habang siya ay bumubulong. Matapos manalo sa ikasampung labanan, nagpatuloy si Zhao Feng sa pakikipaglaban. Total, wala pa siyang True Yuan na ginagamit. 11 sunod-sunod na panalo. 12 sunod-sunod na panalo. 15 sunod-sunod na panalo. Ang record ng panalo ni Zhao Feng ay patuloy na tumaas, at lahat ng kanyang mga kalaban ay pinalipad ng isang kamao habang ang kanilang mga bloodline na kapangyarihan ay pinigilan. 20 sunod-sunod na panalo. Ang arena ay nagsimula sa talakayan. Ayon sa mga alituntunin ng 100-win challenge, ang challenger ay may karapatang magpahinga pagkatapos manalo ng 10 laban bawat araw. Ngunit si Zhao Feng ay nanalo na ng 20 sunod-sunod. Ang nakakatakot pa ay hindi man lang namumula ang mukha niya o kung anuman. Hindi pa rin siya gumamit ng anumang True Yuan o bloodline na kapangyarihan. Malinaw na hindi siya isang body cultivator, at siya ay nasa mga unang yugto pa lamang ng Small Origin Core Realm, at gayon paman. Lumitaw ang pagkabigla sa mga mata ni Yemuyo. 20 tagumpay sa unang araw ang kanyang nakamit. Gayunpaman, medyo pagod si Yemuyo pagkatapos ng 20 laban na iyon, kaya hindi siya nagpatuloy sa paghamon. Sa kasalukuyan, si Zhao Feng ay hindi pa nagpapakita ng lakas na higit kay Yemuyo, ngunit ang lalaking ito ay hindi pa gumamit ng anumang True Yuan o bloodline power. Maaari lamang gamitin ng isa ang hindi maarak upang ilarawan siya. Makalipas ang isang oras. Bam! Inilabas ni Zhao Feng ang isang malabong purple na kamao na nagpalipad sa isang late stage na Small Origin Core Realm expert. Hua! Nagkagulo ang arena. 30 sunod-sunod na panalo. Bahagyang natigilan ang hukom sa kanyang pag-anunsyo. Ang kabataang ito ay gumamit lamang ng kaunting True Yuan sa 30 laban. Kung magpapatuloy ito, siguradong makakapanalo siya ng 100 sunod-sunod na laban. Dahil sa kakulangan ng mga kalaban, ang daang panalo na hamon ngayon ay titigil. Ang nakapulang nakasuot na elder ay ikinaway ang kanyang kamay at itinigil ang hamon. Malungkot ang kanyang ekspresyon. Sobrang lakas ng brat na ito kaya kailangan niyang mag-isip ng plano para bukas.